Malinaw na pananakot ang intensyon ng China sa paglalag ng tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa isang maritime expert. Ang Philippine Coast Guard nanindigang hindi magpapatinag kahit abot tanaw lang ang barko ng China sa BRP Teresa Magbanwa. Nakatutok si JP Soriano. Walang tigil pa rin sa pagbuntot sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ang CCGV 5901 na tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa Escoda o Sabina Shoal na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Ayon sa PCG, nasa 800 yards lang o 750 meters ang distansya ng monster ship sa barko ng Pilipinas ngayong araw. Abot tanaw lang ito kung tutuusin. Ganyan kalayo ang Dolomite Beach sa Maynila kung lalakarin mula sa kilometer 0 marker sa Luneta. Kitang-kita pa sa larawan kung paano nag-deploy ng maliit na bangka ang monster ship ng China at lumapit sa BRP Teresa Magbanwa. China Coast Guard 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is the intention of your small boat? Over. Ilang linggo nang na-monitor ang monster ship na dumaan sa EEZ at mga bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa PCG, malinaw itong indikasyon ng pananakot ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa na nagbabantay sa Escoda Shoal. With the clear guidance of our President and the intention of the Commandant of the Philippine Coast Guard to maintain our presence in Escoda Shoal, we're not going to pull out and we're not going to be intimidated. Wala pang natatanggap na opisyal na report ang Department of Foreign Affairs kaugnay sa pagdaan ng Chinese monster ship sa EEZ ng Pilipinas. Ayon sa maritime law expert si Dr. J. Batong Bakal, walang iligal sa mga galaw ng Chinese monster ship. Maaari raw itong magsagawa ng freedom of navigation sa high seas at sa EEZ ng isang bansa gaya ng Pilipinas. Pero malinaw raw na layunin ng China na takutin ang Pilipinas. Makabagong gunboat diplomacy raw ito o banta ng pananakot ang malaking bansa sa maliit na bansa. Maaaring paraan daw ito ng China para piliting makipag-usap at umayon sa kanila ang Pilipinas. Nataon din ito sa nakatakdang 2+2 ministerial meetings sa Lunes ng mga foreign at defense ministers ng Pilipinas at Japan. Inaasahan dito ang posibleng kasunduan ng Pilipinas at Japan para sa Reciprocal Access Agreement o RAA na bersyon nila ng Visiting Forces Agreement o VFA ng Pilipinas at Amerika. Di raw ito nakatuon sa China pero muling giniit ng Japan na tinututulan nila ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ng Japanese Embassy. Pero nauna nang sinabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas na nagkasundo ang Pilipinas at China na itutuloy ang mapayapang pag-uusap para magkasundo at maiwasan na ang gulo sa Ayungin Shoal at sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.